Nakatakdang ilahad ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang kontrasona. Ang kontrasona ay isang tradisyon sa Senado kung saan binibigyan ng pagkakataon ang minority senators na magbigay ng reaksyon at tumugon sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa. Nauna nang sinabi ni Senator Cayetano sa kanyang Facebook Live bago pa man ang SONA na nananawagan siya sa kanyang followers sa social media na ibahagi ang mga paksang nais nilang talakayin sa kanyang kontrasona. Ngunit bago pa man ang pagbibigay ng talumpati o ulat sa bayan ni Pangulong Marcos Jr. kahapon, binanggit na ni Senator Cayetano ang ilang isyu na dapat masagot. Isa na rito ang tinawag niyang undeclared martial law. Kung hindi man, we're nearing that, 'di ba? Kung vlogger ka, nakakampi, wala naman cyber libel, wala namang warrant ka agad. Pagkakalabang ka, nandyan na kaagad. Diba? You also ask your editors, your owners of the networks, yung pressures kung meron o wala. Kayo makakasagot niyan. Pero sa business at sa politika, even sa religious leaders, mga nakakausap ko, nakikita at nararamdaman nila. Na sana hindi. So one big assurance is paulit-ulit sabihin ng Malacanang na may election sa 2028, walang tsa-tsa, hindi i-abolish ang Senado. No, and one way to ensure that is yung numbers. To say na 2/3 is really 16. Kasi nagsimula yan sa 12 is 13 eh. 'Di ba? Tapos ngayon, first few days sinabi nga 16, but then may mga gumagalaw na questionin niyo na sa Supreme Court o kaya tignan natin o kaya agahan natin yung pag ano nito, no. So, it's dangerous times. June ngayong araw, wala ngang nakaschedule na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nauna nang ipinaliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cheese Escudero na kaya ipinagpaliban muna nila yung paglilitis ay para bigyang daan itong sesyon ng Senado at para mailahad ng mga senador, partikular na ng minority senators, yung kanilang kontrasona o kung ano yung mga naging reaksyon nila dito sa talumpati ng Pangulo. Bukod nga kay Senator Cayetano, aabangan natin sa sesyon mamaya kung may iba pang senador na tatayo para maglahad ng kanilang manifestation o kaya naman ay magtalumpati o kaya magbigay lamang ng maiksing reaksyon kaugnay sa katatapos nga lang na SONA ni Pangulong Marcos Jr. Hindi na nagpaligoy-ligoy si President Bongbong Marcos kahapon sa kanyang ulat sa bayan at inunang banggitin ang tuloy-tuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa flood control scandal. Partikular na ang napipintong pagsasampa ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Para sa Office of the Ombudsman, ipagpapatuloy nila ang patas na investigasyon hanggang sa kung saan sila pahintulutan ng batas. Kinikilala ng tanggapan ang naging ulat ng Pangulo at nagpasalamat na hinahayaan ang kanilang opisina na malayang magampanan ang kanilang mandato sa konstitusyon. Dagdag pa ng anti-graft body, susundan nilang ebidensya saan man ito ituro kahit pagkabilang ang taong malalapit sa Pangulo. Binigyan din ng tanggapan na ganito ang wastong pagpapagana ng pananagutan sa pamahalaan na walang hinihinging pabor at wala ring pinapaboran. Kasalukuyang nasa preliminary investigations ang mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering laban sa dating speaker para umano ito sa pagkamal ng 56 billion pesos mula taong 2022 hanggang 2025, bagay na matagal at patuloy na iniyatanggi ng mambabatas. June, sa ngayon dito sa Office of the Ombudsman, tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Bukod pa yan sa pinsan ng Pangulo at dating House Speaker na si Martin Romualdez, kasama yung mga mambabatas na umano'y sangkot sa conflict of interest na nung mga nakakaraan ay nababanggit na nga ni Ombudsman Crispin Remulla na mga incumbent official ngunit nagnenegosyo umano o may koneksyon sa mga construction firms, sa bagay na ipinagbabawal sa konstitusyon. SONA, medyo misleading ang mga sinabi ng Pangulo. Yun ang sabi ko, ay, bakit ganon? Yun. And then, because the economy is very important. Yeah. Aside from the economy, you have good governance. Ito yung medyo na ano ako na parang, sir, ang sabi mo,
noong 2025 SONA mo, mahiya naman kayo at mananagot. Pero at the end of the day, dun sa kanyang statement, ang tanong ko, okay, sinabi niya yun 2025. So dapat ngayon sa 2026, he elaborated dapat kung ano yung result ng tinatawag mong combating massive corruption in government. Because to be very frank, ang na-mention lang niya is mga kontratista. Hindi niya naiintindihan na ang kontratista ay hindi yun yung big fishes ng massive corruption in government, ng especially flood control. May malalaking isda dyan na hindi actually nabibigyan ng kaukulang investigation ng kanyang administration. Tapos nagkaroon siya ng political grandstanding saying na I am the president of the people, not of my family. Highlighting Martin Romualdez as the poster. Parang ginawa niyang trophy si Martin Romualdez saying na may mga kaso na ilalatag kay Martin Romualdez. But take note, what are really those cases? Because as far as we know, nasa preliminary investigation siya. And when you say preliminary investigation in the Philippines, to be very frank, the possibility of it that will not push through is very high. Kasi even the ombudsman is saying that, and even the DOJ is saying na they're building the case kasi hindi daw nila makonect at wala daw silang sufficient evidence to even file a case against Martin Romualdez. So that is even, sabi ko, bakit mo ginamit yung yung pinsan mo, yet wala ka namang concrete na, alam mo yung concrete na maipapakita sa buong madlang people na actually mayroon nang case against Martin Romualdez, but Martin Romualdez is just one. He needs to remember that when you talk about corruption, there's a lot of things that if you really is serious about this, one thing that he needs to understand, ang corruption sa Pilipinas does not operate in a political vacuum. Mayroon siyang proseso, kung i-analyze mo siya, una, ang budget enacted by an administration dominated by Congress. In a way, the president there's such a thing as command responsibility. He even had to acknowledge that. Second, ang appropriation mo is signed by the president into a law. So, kung accountability ang pag-uusapan mo, accountable siya din. The second one is project managed by executive agency. Ang implementation, even ng flood control project, are implemented by the executive level because the legislative is just approving the budget or determining the budget of the different sectors or different agency of the executive level. So that's even his responsibility and his accountability as the executive. And contractors accredit. Alam mo, yung sinasabi niya mga contractors daw nakulong, he actually forgot the fact that yung mga contractors na yan, accredited by the government, ang nagbigay ng kanilang mga kontrata is the executive level because the executive level is the implementing agency. And officials appointed, supervised, or politically allied with the administration. And even then, isa sa kanyang dapat ginawa niyang accountable is yung DBM. Kasi ang DBM nagre-release ng budget pero hindi niya sinabi kasi pinakita lang niya doon na si MR. So MR is the sacrificial lamb, yet hindi nga malinaw kung ano ba talaga ang kaso na malalatag kay MR. Nauna pa nga nilang kasuhan si Senator Marcoleta when in fact, ang kaso ni Senator Marcoleta is not even sure ang ombudsman kung tama nga ba ang kaso na nilatag nila kay Senator Marcoleta, and yet Marcoleta is already in prison. Mahirap manalo dyan eh. Sa akin, pag kinalaban mo ang gobyerno, kinalaban mo yung incumbent, hindi ka mananalo. Isipin mo, sabi ko nga, 90% ng mga magnanakaw, mga mambabatas eh. Kasi syempre sila mismo magkakampanya laban sa akin. Dahil talaga ikukulong ko sila lahat. Yun naman ang intensyon ko kung ako naging presidente, ay makukulong sila lahat. Syempre kakasuhan ko muna sila. Saka ako sila ikukulong. Yung mga, hindi lang naman mambabatas yung kalaban ko dyan eh. May mga kasabwat din yan ng mga local chief executive. Diba? So, di rin naman natin pagkakaila na may mga local chief executive din, mga magnanakaw din yan. Di ba sinabi ko nga sa inyo na ngayon nasa politika ako, nalaman ko na siguro mga 80 to 90% ng mga politiko tumakbo lang bahala sa dahil masarap ang pera. Di ba? MAP yan eh. Masarap ang pera. Diba? Kaya nga kinokontra natin yung political dynasty. Yun na naman. Siyempre, lahat ng mga dynasty, halos 65% na yata ng mga politiko ngayon, dynasty na eh.
So, kalaban ko din yan. Kasi syempre, lahat sila kakampanya laban sa akin. Gagawa pa sila ng mga kasinungalingan. Gagawa pa sila ng intriga tungkol sa akin. Di mo nyo ba napapansin na every time mayroong post tungkol sa Magalong, nandyan na lahat yung mga kwan, yung mga trolls. Diba? Bigla nang babanat. Gagawa-gawa na ng mga kasinungalingan. Kaya, siguro, kung tayo dyan, okay lang. Na nagpapasalamat ako doon sa mga nag-isip. At least nagtitiwala pa sila na sa akin, may tiwala pa sila. Pero, imposible po ako mananalo kasi dito sa Pilipinas, wala pa pong crusader sa tama o crusader sa laban sa mga magnanakaw at crusader laban sa traditional politician na nananalo. Tingnan mo yun.